Panibagong milestone ni Anthony Edwards sa kanyang karir at nakakagawa pa ng history. Binato na lang yung bola kay ate. Grabe naman yung pang-aasar nila kay Donovan Mitchell. Nag-two small gesture ba naman si Nasrid? Tawang-tawa yung anak ni Michael Jordan. Laban na ng Cleveland Cavaliers at ng Minnesota Timberwolves. Sino naman kaya mananalo sa laban na to? Spida versus Atman. Anthony Edwards kalaban si Donovan Mitchell. Simula ng laban, wala nang sinayang ng oras si Atman ng driving layup at sinundan niya ni Julius Randle ng top of the key 3-pointers. Nanggaling naman kay Donovan ng driving floater para sa panimulang opensa ng Cavaliers. Pero mas magandang pinakita dito ng Timberwolves sa simula ng first quarter na kusan nakapagtala lamang sila ng 17-5 run. Agad nila ditong tinampakan ng Cavaliers. Ridiculous. The crowd wanted him to shoot it. Dante Wheeler, he'll hit it. Even Shenzo Nagkaroon naman ng momentum ang Cavaliers nang tumawag sila ng timeout. Nakapag-capitalize sila mga idol na ibaba nila sa single digit sa score na 18-13. Anthony Edwards bumitaw naman ng kanyang first 3-pointers at highlights naman sa ginawa ni Rudy Gobert ng reverse alley-oop dunk mula sa pasa ni Mike Conley. possible return. Pump fake by Conley. Low! Rudy. At sinundan naman niya ni Anthony Edwards ng left-handed layup at pagkatapos niyan nagkapasikalan naman sa play na to si DeAndre Hunter kontra kay Gobert. Taas kamay ang big man ng Wolves at pasimple naman na sinagi yung kanyang braso sa ulo ni Hunter. Napikon tuloy at mabuti na lang walang nangyari namang gulo. Tinawagan sila ng double technical foul. Nagulat naman yung 7-footer ng Timberwolves, hindi makapaniwala si Gobert at pagkatapos niyang mga idol nakadikit naman dito ang Cavaliers sa score ng 27-24 at tuloy ang mga idol na binura yung lead ng home team. May double figure na rin dito si Julius Randle after ng dunk na to. At Chicago. Bago matapos ang first quarter, bumitaw ng 3 points si Anthony Edwards na may 11 points at ni Sam Merrill na kumana rin ng 3-pointers para sa Cavaliers 32-31 in favor sa home team. Sa second quarter, nagkumpisa sa Cavaliers yung opensa. Agad nila ditong nakuha yung lead. Kumana ng 5 straight points si Evan Mobley. Tinirahan ng harap-harapan si Gobert, tumalbog pa yung bola. Umabot sa 8 points mga idol, ang largest lead so far ng Cavaliers. Nang makapagtala sila ng back-to-back field goal, tumawag ng timeout ang Wolves sa score na 45-37. Mukhang magandang tinawag dito ng timeout ang home team. Sila naman yung nagkaroon ng momentum mga idol na ibaba nila sa tatlo yung kanilang hinahabol. Ang Cavaliers naman ang napa-timeout. Right after the timeout, muling nakabawi ang Cleveland. Oh, by the way. The alley-oop from Merrill. Comes it up ahead and to the rim, laying it in is Naquan. Napabayaan naman ng Cavaliers si Donte DiVincenzo mula sa corner 3 points at sinundan niya ng basket ni Jaden McDaniels sa harap ni Jarrett Allen na nagkagawan sila sa rebound ng dalawang big man na to. Bagsak naman si Gobert. Ang sarap naman ng higa ni Calvo. Mintis yung isang free throw. Nice screen naman ni Evan Mobley. Nakapukol ng 3 si Darius Garland ng libre at sinundan niya ng dunk ni Jarrett Allen kontra naman sa mas maliit na si Mike Conley. Na turnover pa dito ang Timberwolves. Players come away with the ball. The lob inside. Mobley throws it down. Nagtapos naman sa basket ni Rudy Gobert 63-67, 4-point gain of the half. Lamang ang Cavaliers. Pagpasok naman ng third quarter, nagmula naman sa opensa ng Timberwolves. Biglang bumaligtad yung laban, nakuha nila muli yung lead. 6 points ang habulin naman dito ng Cleveland after ng 3 points nito ni Anthony Edwards. Na meron na rin siya ditong 14 points. Timeout ang Cavaliers. Right after the timeout, Donovan Mitchell kumana dito ng high up the glass kontra kay Gobert. Yun nga lang, back-to-back field goals naman si Donte DiVincenzo. Magkasunod ba naman na catch and shoot 3-pointers, 5 out of 7 mula sa beyond the arc at inaatake naman yung interior defense ng Cavaliers at nakapag-draw ng foul si Julius Randle. Natambakan na sa double digit ang Cavaliers. Edwards got a little bit of a runway into the paint. Layup with the left hand. Jaden forces a turnover. Jaden cashes it. Nag-asar na si Nasri, nag-two small gesture mga idol. Patuloy pa rin ang kumana ng 3 points si Donte DiVincenzo. Buhay na buhay ang opensa ng Timberwolves. 4-minute mark, napabuhat na sila ni Anthony Edwards na may 18 points at 20 points naman si Julius Randle. Last 2 minutes, lamang ng 16 points ang home team. Anthony Edwards bumitaw naman dito ng top of the key 3-pointers. Patapos ang third quarter, matatampakan sana ng 20 points lead ang Cavaliers pero buti na lang, kumana ng 3 points si Spida, 106-89. Well, sa pagpasok naman ng fourth and final quarter, napunta naman dito sa momentum ng Cavaliers. Napabuhat na rin si Donovan Mitchell. Baba na lang sana sa 12 points kaso kumana na dito ng 3 points si Nasrid. Back-to-back triple mga idol para sa Minnesota. Samantalang galing pa rin dito kay Donovan Mitchell ang pensa ng Cavaliers na meron na siya ditong 28 points. At eto mga idol, Anthony Edwards nakagawa na siya dito ng history na meron siyang 10,000 career points. Pangatlo siya na pinakamabilis na nakagawa niyan. Sumusunod siya kila LeBron James at Kevin Durant at naibaba naman dito ng Cavaliers sa 11 points. Under
sa 4-minute mark, finally, burado na rin yung double digit. Mukhang kakambak pa dito ang Cavaliers. Nakapag-commit pa ng foul ang Timberwolves. Mukhang nakaramdam ng kaba si Julius Randle. Dahil baba na lang sa 4-point game, nakapagtala dito ng 10-0 run ng Cavaliers. Ganda na sana ng no-look behind the back pass nito ni Donovan Mitchell. Natawagan naman ng traveling. 1-minute mark, nakapag-commit pa ng turnover ang Wolves. At baba na lang sa 4-point game. Yun nga lang, kontrolado pa rin dito ng Timberwolves yung laban. Nag-showtime pa dito si McDaniels. Bounce, sabay reverse dunk. At sinilyohan ng Wolves yung panalo. Final score, 131-122. Binato na lang ni Edwards yung bola sa Odges. Muntik pang tamaan si ate.